HR. We'll call you. Ikaw, naghihintay hanggang ngayon. Ilang beses mo na bang narinig ang linyang yan? 4 na salita lang pero ang bigat sa pakiramdam, lalo na kung isa kang fresh graduate na puno ng pangarap at sabik na sabik nang magsimula sa career mo. Ito siguro ang isa sa pinakamasakit na linyang maririnig ng isang job seeker. Kasi sa unang beses mong marinig, iba yung pakiramdam. Punong-puno ka pa ng pag-asa. Iniisip mo, ito na yon. Mukhang maganda ang naging impression ko sa kanila. Feeling mo, good sign yan. Feeling mo may chance ka talaga. Pero habang lumilipas ang mga araw nagiging linggo, ang linggo nagiging buwan, wala. Walang text, walang tawag, walang email. Yung phone mo, lagi mong chine-check. Yung inbox mo, laging nire-refresh. Pero ang tanging bumubungad sa'yo ay katahimikan. At dyan na nagsisimula ang pagdududa sa sarili. Mapapaisip ka tuloy, saan ako nagkamali? May mali ba sa sinabi ko? Hindi ba sapat yung mga sagot ko sa interview? Baka hindi naman pala fit yung resume ko sa kanila. Baka kulang pa ako sa experience. Ang isang simpleng linya mula sa isang HR personnel na binitawan lang nila para maging magalang, nagiging isang paulit-ulit na boses sa utak mo. Isang constant echo na nagsasabing hindi ka sapat, na may kulang sa'yo. At unti-unti, nauubos ang tiwala mo sa sarili mo. Yung kumpiyansa mong buong-buo noong una kang pumasok sa interview room, biglang gumuho dahil sa katahimikan na yon. Pero heto ang kailangan mong malaman. Heto ang reality. Kadalasan, yung "will call you" ay isang magalang na paraan lang para sabihing hindi ikaw ang napili. Isang polite way of rejection. Hindi ito personal. Hindi ibig sabihin na palpak ka bilang isang individual. Hindi ibig sabihin na wala kang potential o wala kang kakayahan. Ang ibig sabihin lang talaga nito, sa pagkakataong iyon para sa role na iyon, sa kumpanyang iyon, hindi iyon ang tamang opportunity para sa'yo. Yun lang yun. Maraming factors kung bakit hindi ka natanggap. Minsan may internal candidate na sila. Minsan may mas experienced na aplikante na mas swak sa hinahanap nila. Minsan, na-freeze yung hiring para sa posisyon na yon. Ang daming posibleng dahilan na wala namang kinalaman sa'yo. Meron akong isang kaibigan, isi-share ko lang. Naka-10 interviews na siya, 10 magkakaibang kumpanya, at lahat yon nag-end sa parehong linya. Sige, we'll call you. Imagine mo yung pagod at frustration. 10 beses siyang umasa, 10 beses siyang nabigo. Pero hindi siya tumigil. Nag-apply siya para sa ika-11 na pagkakataon. At doon, sa pang-11 niyang try, doon siya natanggap. At sabi niya sa akin, alam mo, kung sumuko na lang ako sa ika-10, kung hinayaan kong kainin ako ng pagdududa, hindi ko makukuha yung trabaho ko ngayon na sobrang mahal ko. Kaya kung ikaw, narinig mo na rin yan, o naririnig mo yan ngayon ng paulit-ulit, pakiusap, huwag mong hayaang mag-define sa'yo ang katahimikan nila. Huwag mong hayaang diktahan ng isang rejection ang buong halaga mo. Ang tunay na laban sa job hunting ay hindi lang tungkol sa pagpasa sa interview. Ang tunay na laban ay ang patuloy kang bumangon at mag-apply ulit kahit ilang beses ka pang mabigo. Ang tunay na laban ay ang panatilihin mong buo ang tiwala sa sarili mo sa kabila ng mga rejection. Tandaan mo, bawat hindi ay naglalapit sa'yo sa tamang oo. Bawat saradong pinto ay gumagabay sa'yo papunta sa pinto na para talaga sa'yo. Kaya tuloy lang, submit lang ng submit, interview lang ng interview, darating din ang para sa'yo. Ikaw ba? Naranasan mo na ring sabihan ng "will call you" at hanggang ngayon, naghihintay ka pa rin? I-share mo naman ang kwento mo sa comment section sa baba. Gusto naming marinig yan. And brasto na mas maraming real talk at tips para sa mga bagong graduates. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Aftergrad PH at i-hit ang notification bell. Salamat sa panonood!